Naintindihan ko, Fernando. Sige, Anong sabi niya? aalis sila in 5 minutes. Si Alejandro ba talaga yon? Hindi pwedeng magkamali si Fernando at Dr. Plasencia na nakita nila si Alejandro. Paano niya kaya nagawa yon? Higit pa sa pusa ang kanyang buhay. Wala naman siyang grabing sugat, hindi ba? Sabi, wala raw. Ay, napakaswerte niya. Sino ba naman ang mag-aakala? Sino pala yung nilibing natin? Malay ko. Hindi na makilala yung katawan eh. Siguro, sasabihin niya sa atin. Basta ako masaya. Tuwang-tuwa talaga ako. Ako rin. Nasa kaya si Bruno? Nagwawala siguro dahil bumalik ang patay mula sa impyerno. Paula, ikwento mo nga sa amin kung saan ka nang galing. Isang oras ka nang hinanap ng mga katulong. Alam na ba ng kapatid mong buhay si Alejandro? Saan ka ba naman ang galing? Si Maria Jose. Maaari ko ba kayo makausap? Sige, halika dito. Nasaan ang kapatid mo? Okay ka lang? Oo, Ano ba ang apelido ni Maria Jose? Samaniego. Taga sa akin? Oo, sinabi ko na yan sa'yo. Wala namang grabing pinsalang nangyari sa'yo. Pero mas maganda siguro kung dumaan ka pa rin sa magkakasunod na pagsusuri. Isa pa, baka makilala mo siya pag sa iyong nakita. Pero talagang biniglamong yung pamilya, lalo ng iyong ama. Wala ka man lang sinabihan sa kanila. Hindi ko maintindihan. Ang gulo ng mga nangyayari. Pero bakit umalis siya dito sa bahay? Hindi ko po alam. Palagay ko naloloko na siya. Gusto ko na rin pong umalis. Ibig sabihin, nakaalis na si Maria Jose bago natin nalaman na si Alejandro pala ay buhay? Opo. Dapat sinabi mo sa akin yon. Ayaw po ng anak ninyo. Si Bruno? Bakit? Umalis siya para hanapin si Maria Jose. Senyora, wala po talaga akong alam sa bagay na yan. Gusto ko na pong umalis. Pakiusap, senyora, payagan niya na ako. Kung talagang gusto mong umalis, walang problema sa akin. Siguro kaya siya umalis dahil nahihiya siyang tumira dito sa bahay nang wala si Alejandro. Kailangan nating sabihin sa kanya magandang balita ngayon na siya ay hindi patay. Tatawagan ko si Bruno. Ako na magdadala niyan. Salamat. Tawag sa bahay. Baka ang mama. Hindi mo ba sasagutin? Paano ko si Maria Jose? Hindi siguro. Walang sumasagot sa bahay. Sige. Ano ngayon ang gusto mong gawin, Iha? Hindi ko po alam, senyora. Teka, mabuti pa, bumalik ka sa iyong kwarto. Ayusin mo yung mukha at maghintay tayo ng balita. Sige po, salamat po. Sige na. Anong sabi? Si Maria Jose ay umuwi na sa sakay pero sumunod si Bruno para uwi siya. Bakit siya umalis? Hindi ko alam, siguro hindi siya. Komportable dahil sa inaakala niyang nangyari kay Alejandro na natural lang na mangyari. Mukha yatang boto ka sa babae, Mama. Siya ay asawa ni Alejandro. At para sa inyo, okay lang lahat ng ginagawa ni Alejandro. Buhay niya yun. At kung ginusto niyang ganun ang kanyang gawin, may maganda siyang dahilan. Sobrang pagtulong na pinapakita ni Bruno dun sa biyuda. Ay, aalis na ako. Hindi mo ba hihintayin ang pagdating ni Alejandro? Bukas ko na lang siya dadalawin kapag ang lahat ay hindi na excited masyado. Gusto mo kausapin ko siya para sumbatan? Goodbye. Ay, grabe ang pagtitimpi niya. Pero sa kaloob-looban, nagngingit-ngit siya. Sigurado ako mas gusto niyang makitang patay siya kaysa magpakasal sa iba. Ako rin. O saan ka pupunta? Magiinom lang. Para ipagdiwang ang kapatid mo. Alam mo, hindi ko siya kapatid, di ba? Alam ko. Kaya nga gusto mo siya. Tignan natin ngayon kung swerte ka na. Kaya lang tanggapin mong wala kang laban sa kanyang asawa ngayon. Kaya buwas-buwasan mo yung pag-asa. Sira ulo mo. Ay, Mabutit nandito ka. bakit ba ang tagal-tagal mo, ha? Kanina-kanina pa naghihintay sa'yo si Alejandro. Hindi siya si Alejandro. Kailangan natin makauwi agad. Ayoko. Mahal ko, utang na Hindi loob. mo ako pag-aari. Napakasama mong tao at niloko mo ako nilagay sa malaking gulo.
Pero nagkakamali ka, hindi ako makikipaglaro sa'yo at wala akong pakialam kung dalhin mo man ako sa kulungan. Tama na, utang na loob. Opo, Itay. Kukuha tayo ng abogado at lalabas din ang totoo. Anong totoo? Na nagsinungaling ka sa akin. Na ang sabi mo sa akin, ang pangalan mo ay Alejandro Lombardo, samantalang pinatay mong lalaking yon. Wala nang pipigil sa akin na paniwalaan na ganun ang nangyari at plinano mo tong lahat. Sinong maniniwala sa'yo? Sinong maniniwala sa mga taong kagaya niyo? Nasabi ko na ba sa'yo ang iyong amay nagbebenta ng mga illegal, pirated at droga? Sabihin mo sa kanya! Sabihin mo sa kanya na nagsasabi ako ng totoo! Ay, magsalita ka! Sabihin mo sa kanya Magsalita totoo! ka! Walang katotohanan yun. Kung nangyari man yun, ginawa yun ng aking kaibigan na hindi ko Ganun din yun. nalalaman. Patawarin mo ako, anak ko, patawad. Pero minsan, gusto lang kitang tulungan. Hindi ako mapanatag na iasa sa'yo lahat ng gastusin dito sa bahay. Patawad. Maria Jose, alang-alang sa iyong ama, ayoko masaktan ka. Si Alejandro ay patay na at wala akong kinalaman doon. Kailangan mo maniwala sa akin. Sana maintindihan niyo Isa yun. akong tapat na babae. Kapag pumayag ako sa iyo makipagsapwatan, isa na rin akong mandaraya. Pero bakit? Pinakasalan mo si Alejandro Lombardo, hindi ba? Ikaw ang pinakasalan ko dahil yun ang aking akala. Hindi ayoko. Ayokong gawin ito. Ayoko! Mas gugustuhin mo bang makulong kasama ang iyong ama at kapatid? Makukulong ka rin. Hindi ka nakasisiguro. Inayos ko na ang lahat para walang sino mang magdududa sa akin. Sinabi ko na yan sa'yo. Mayaman ang pamilya ko at sapat na yun para magbayad para hindi ako madami sa iskandalo. Ang lahat ng sisi sa inyong mabubunton. Itay! Maria Jose, utang na loob. Hindi ako tatakot makulong. Total, matanda na naman ako, pero ikaw at si Paula, mga bata pa kayo. Masisira ang natitira niyo pang buhay. Paano po kung mayroong makaalam? Walang sino mang makakaalam. Si Mrs. Benerici nandito na rin. Ang dati kong amo? Bakit? Siyempre para makiramay na rin. Nakakita siya ng litrato niyo ni Alejandro. At sinabi ng iyong ama na siya ang namayapa mong asawa. Ikaw ba ang nagdala ng litratong ito? Oo. Demonyo, kinasusuklaman kita. Namumuhi ako sa'yo. Sinusumpa kita Mariose. sa mga limaw! Bilisan mo na at may nag-aantay na eroplano sa atin sa paliparan. Kailangan natin bumalik sa Merida sa lalong madaling panahon. Sinabi ko lang makabubuting sa ospital ka na magpalipas ng gabi. Hindi na. Mas gusto ko na makauwi sa bahay. Kasing tigas ka rin ng iyong papa. Salamat, Francisco. Wala po yun. Naalala ko na. Ang taong kasama ko sa sasakyan ay isang magsasaka na nadaanan ko sa kalsada. Kinagat siya ng ahas at bala ko sana siyang dalhin sa ospital. Palagay ko siguro kailangan nating hanapin ang pamilya niya at alamin kung ano nangyari sa kanila. Sir Para Alejandro, masiguro. salamat sa Diyos at buhay kayo. Kamusta, Tomas? Heto na po ang juice niyo, sir. Salamat. Maria Jose, huwag ka na magalit sa akin. Mahal na mahal kita. Kinamumuhian kita. Hindi yan totoo. Hanggang kailan ako sa inyo mananatili? Hanggat kailangan mo. Huwag ka na magalit. Ba't ganun ang ginawa mong pagpapakasal? Mag-isa ka lang. Ay, di ko nga alam eh. Wala akong alam. Gaya ng sinabi ko sa iyong mama, si Alejandro ay may mga ilang memory lapses. Hindi mo ba ginawa yun ng lasing ka, bayaw? Roberto, utang na loob. Gusto ko na po magpahinga. Mahal ko, gusto mong tawagan ko si Ezekiel at samahan ka sa pag-akyat. Hindi na, Mama. Gusto ko munang manatili sandali sa study room. Sige. Raquel, Magpahinga ka na, ha? Felipa. Roberto, Alex. bukas na lang ulit. Hernan, maraming salamat. Kumain ka ng konti tapos magpahinga ka. Oo, gutom na ako.
Fernando, kaibigan. Maraming Bukas na tayo salamat sa'yo. mag-usap. Ingat, kaibigan. Magandang gabi. Victoria, ano man ang iyong kailangan? Magsabi ka lang. Salamat, Fernando. Magandang gabi. Magandang gabi. Hanggang ngayon, wala pa rin nabanggit si Alejandro tungkol dun sa babae. Mag-iiwan ako sa iyo ng reseta para pampaalis ng kirot at gamot sa pamamaga. Salamat, Hernan. Aalis na rin po kami. Magandang gabi. Good night, Mama. Good night, Iha. Importanteng sumailalim si Alejandro sa CT scan. Hindi ako natutuwa sa kanyang memory lapses. Inutusan ko na si Tomas na bilhin ng mga gamot na nireseta ni Hernan. Si Filipa naman ay naghahanda na ng hapunan para sa'yo. Noong sinabi nilang patay ka na, ayokong maniwala. Gusto kong isipin noon na yun ay isang bangungot. Maswerte ako. Siya ba si Maria Jose? Oo. Hindi mo ba talaga siya maalala? Hindi, Mama. Hindi talaga. Sabi ni Fernando, nagpakasal daw kami sa Saki. Meron kami mga boarding pass at katibayang kayo ay ikinasal sa West. Nakakita kami ng telephone number sa cellphone mo at pagkatapos, nag-imbestiga si Bruno sa civil registry sa Saki at totoo ngang ikaw ay nagpakasal sa kanya. Okay, pero imposible naman ako. Ano pa yung pinaka-importante gaya ng kasal ay yung pa yung makakalimutan ko. Isa pa, hindi ako makapaniwalang nag-asawa ako na walang pinagsasabihan. Hindi ko nabanggit sa'yo o kaya kay Fernando na kaibigan ko. Bakit? Kung hindi mo nga alam, ay iho, tinatakot mo ko. Ako may problema dito. Imposible talaga, hindi ako makapaniwala. Nasaan na siya? Ngayong umaga bumalik siya sa Saki pero ibabalik din siya dito ni Bruno sa bahay. Ba't siya umalis? Hindi ko alam. Masyado siyang naapektuhan dahil sa balitang patay ka na. Pagkatapos ng libing, gusto na niyang umuwi. Gusto ko siyang piliting huwag umalis. Dahil, alam mo naman ang mga tao dito, magchichismisan lang. Pinakilala niyo ba si Maria Jose sa mga kaibigan ko na asawa ko? Oo, syempre. Ano bang balak mong gawin? Mukhang maganda siya. Hindi ba, Mama, sinabi niyo sa lahat na siya ang asawa ko? Oo. At saka sinabi namin kilala namin siya dahil ayaw namin bigyan ng pagkakataon ang lahat na magchismis. Alam mo naman ang mga tao. Kung ang balita lang tungkol sa iyong pagkamatay ay malaking balita na sa bayan, ano pa kaya yung ipakilala mong asawa mo sa lahat ng tao? Paano siya nakarating dito? Sinabi ko na sa'yo, nakita ni Bruno dito sa mesa resibo ng inyong pagpapakasal sa West at ang kanyang telephone number sa cellphone mo. Kaya tinawagan namin siya. Ang nangyari, na-shock siya nang sinabi namin sa kanya ang balita. Sumunod na araw dumating siya at sinabi na tinatago mo sa kanya ang tunay mong pagkatao na ang sabi mo sa kanya ikaw ay isa ka daw seaman? Anong klase siyang babae? Simple lang siya at medyo bata pa. Simple? Sabihin nating mahirap. Ay, hindi siya mayaman. Pero, Mama, kilala mo ako. Kailanman hindi ako nagsinungaling sa inyo, alam niyo yan. Pero Mama, hindi ko siya kilala at wala akong maalala na nagpakasal ako sa kanya o kanino man. siguro, kapag nakita mo siya, Oo, siguro nga. titignan ko kung nakahanda ng dinner. Dito na lang po ako kakain. Gusto ko na pong mahiga, masakit ang buong katawan ko. Oo, iho, kung yun ang gusto mo. Salamat, Mama.